Kamusta ka na? Sa video natin na yon, ipapakita ko sa iyo ang 3 ligtas na ehersisyo para palakasin ang tuhod ng kahit sinong tao. Kung di mo pa ako kilala, ako si Dr. Alexandre Mota, Pisyoterapista at osteopata. Masaya akong nandito ka. Tingnan mo ang tanong na ito. Dr. Alexandre Mota, lagi ako nanonood at nag-share ng videos mo. Nakakatulong ako sa maraming tao. Pwede bang humingi ng ehersisyo pampalakas ng tuhod at binti? 3 beses akong nagka-COVID. Grabe. Pakiramdam ko rin ng hina mga binti ko. May video na ako kung paano mabawasan ang bigat at pamamanhid ng binti pagkatapos magka-COVID. Nasa card ito para mapanood mo pagkatapos ng video na ito. Bago mag-ehersisyo, tandaan na parang laging nasa hilahang lubid ang tuhod mo. Alam mo yung laro na nilalaro mo nung bata ka pa? Naalala mo yung 2 grupo na naghihilahan ng lubid para malaman kung sino mas malakas. Minsan, parehong silang todo, kaya hindi gumagalaw ang lubid. Lahat sila ay todo bigay ng lakas, pero yung lubid ay nananatiling balanse lang. Ganyan din ang nangyayari sa tuhod mo. Pakinggan mo ako dito Dito, may tuhod ako na tinitingnan mo mula sa gilid. Itong buto sa taas ay ang buto ng hita, ang femur. Itong buto sa ibaba ay ang tibia, ang buto ng binti. Ang maliit na tatsulok dito ay ang patela o buto ng tuhod. At kung titingnan natin, sandali lang, at kukunin ko ang aking pulang panulat. Kung titingnan natin dito sa harap, makikita natin ang mga kalamnan ng hita, ang quadriceps, na sa totoo lang ay 4 na kalamnan, tama ba? Hinahatak dito sa harapang bahagi ng tuhod. At meron tayong iba't ibang kalamnan na dumadaan sa likod ng tuhod. Ibig sabihin, ang tuhod ay napapalibutan ng mga kalamnan. Meron tayong mga kalamnan sa likod ng hita na dumadaan dito sa likod. At meron din tayong mga kalamnan ng bisiro. Maraming tao ang hindi nakakaalam, pero ang mga kalamnan ng bisiro, ang mga kambal na kalamnan, ang mga gastrocnemius, nagsisimula sila sa paa, bumubuo ng bisiro at umaabot hanggang tuhod. Kaya, pansinin ang pagkakaiba ng lakas ng harap at likod na kalamnan. Ito ang nagiging resulta. Kapag di mo ginagamit, nagkakaroon ng imbalance sa tuhod dahil ang malalaking kalamnan sa likod ay naipon ng tensyon at humihina naman ang mga nasa harap. At dun, yung parang hilaang lubid, yung balanse ng lakas, nagsisimula ng mawala. Nagiging hindi balance ang tuhod mo, nagsisimula ng pagkasira at iba pang problemang tulad ng tendinitis na hindi dapat mangyari. Para mapalakas ang tuhod mo, kailangan mo ng 2 bagay. Kukunin ko ang berdeng marker para mas makita mo. 2 bagay ang kailangan para mapalakas ang tuhod. Ang una, syempre, lalo na sa mga kalamnan sa harap ng tuhod mo, kailangan mong palakasin at kontrolin ang mga kalamnan na yan. Ang mga kalamnan sa likod, kailangan matutong mag-relax at mas maging flexible. Kaya, kumbaga, kailangan mo ng stretching. Kaya, walang pagpapalakas ng tuhod, malakas na tuhod, kung walang lakas at kontrol ng mga kalamnan sa harap at ang pagre-relax, flexibility at stretching ng mga kalamnan sa likod. Ngayon na alam mo na ang kailangan ng tuhod mo para lumakas. Ikwento mo pa sa akin ng kaunti tungkol sa sakit na ito at sa problema mo sa tuhod na matagal mo nang dinadala. Pwede mo bang sabihin kung paano nagsimula ang sakit? Bigla bang sumakit dahil ba sa pagkadapa? Mahina ba nung una at saka lumakas ang sakit o malakas na agad? Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang nagpapalala ng sakit na yan? At pwede mo rin bang sabihin kung ano ang nagpapagaan ng sakit na yan? Halimbawa, sa maraming tao, sumasakit ang tuhod kapag matagal nakaupo tapos tumayo. Sa iba, sumasakit ang tuhod sa matagal na lakad. Sa iba, gumagaan ang pakiramdam sa paglalakad. Kaya, ikwento mo sa mga komento ang nararamdaman mong sakit at problema sa tuhod para matulungan kita. Pwede kong sagutin ang tanong mo o kaya naman mag-record ng video na sumasagot sa tanong mo para matulungan ka sa pinakamagandang paraan. At kailangan mo maging alerto kasi maraming tao na ginawan ko ng video para sagutin ang tanong nila at matulungan sila. Pero hindi nila alam na sinagot ko na pala ang tanong nila at nag-record ako ng video. Para hindi mo ma-miss ang sagot sa tanong mo, mag-subscribe,
i-activate ang bell, at iset sa lahat ng notifications para abisuhan ka agad ng YouTube kapag may bagong video at sagot sa tanong mo. Tingnan mo parang butler. Pindutin ang maliit na kampanilya, Jamie. Jaime, Opo ma'am, kaya ang unang ehersisyo ay para mapabuti ang lakas at kontrol ng mga kalamnan sa harap ng tuhod, ang quadriceps. Gumawa ako ng simpleng drawing dito para makita natin kung paano gumagana ang mga kalamnan sa harap ng tuhod. Dito, may 3 ako sa 4 na kalamnan. Ha? Dito, ang kalamnan na vastus lateralis ay nasa panlabas na bahagi. Ang vastus medialis na nasa loob na bahagi at ang rectus femoris. At sa ilalim nila ay may vastus intermedius. Kaya 4 na kalamnan ang papunta sa iisang lugar. Kaya itong ehersisyo na ipapakita ko sa iyo ngayon ay para palakasin ang mga kalamnan na yan. Pero sabay na inaayos ang balanse ng patela. At ang unang ehersisyo na gagawin natin ay ang squat. Alam ko na maraming tao ang iniisip, Alexandre, hindi ako pwedeng mag-squat. Sabi ng doktor, hindi ako pwedeng mag-squat. Kapag nag-squat ako, masakit. Hindi ko kayang mag-squat. Kalma lang, mantatrabaho tayo ng ligtas. Gaya ng sabi ko sa simula ng video. Kaya, mag-ingat ka. Gusto ko na una, bigyan mo ng pansin kung hanggang saan mo kaya mag-squat nang hindi nakakaramdam ng sakit. May mga tao na hanggang dito lang ang kaya nila mag-squat. Dito, kapag lumampas ka, magsisimula kang sumakit. Kaya ang squat ay gagawin mo hanggang dito lang kung saan hindi masakit. Tama ba? May iba hanggang taas lang, may iba naman kayang mag-squat na mas mababa. Kaya, hahanapin mo ang tamang lawak ng galaw, yung posisyon na kaya mo mag-squat ng walang sakit. Hindi mahalaga kung mas malaki o mas maliit. Ang mahalaga ay ginigising at pinapalakas mo ang mga muscle na yan. Tama ba? Kaya, dahan-dahan lang, mag-squat ka pababa hanggang sa hindi pa sumasakit. Kapag umabot ka sa punto na hindi pa masakit, kapag lumampas ka, magsisimula lang sumakit. Panatilihin ang posisyon na yan ng 15 hanggang 30 segundo mas mainam kung kaya mo ng 30 segundo. Pansinin ang ilang bagay. Huwag hayaang pumasok ang tuhod papaloob. Panatilihin mo ang ayos na yan. Dito makikita kong ang tuhod ko ay eksaktong nasa ibabaw ng paa at magkalinya sila. Tingnan mo ang tuhod at paa. Kung ang tuhod ay papaloob o palabas, mali yun. Sobra kong pinipilit. Ako ang tuhod ko. Panatilihin ang ayos na yan at manatili dito ng 30 segundo. Kung magsimulang manginig ang binti mo o hindi mo na kayang buhatin ang bigat ng katawan mo, parang nanghihina na ang mga kalamnan mo, ibig sabihin nasa hangganan ka na. Naabot mo na ang iyong maximum. Sa ganitong kaso, umupo ka at magpahinga. Gawin mo ang ehersisyong ito ng 3 hanggang 5 beses bawat araw. Hindi kailangang sunod-sunod. Pwede mo itong ipagkalat sa buong maghapon. Tandaan mo na ito ay pampalakas. Magsisimula kang maramdaman ang pagbuti, ang pagtibay ng tuhod, ang pagbuti ng katatagan, at ang pagliit ng sakit habang lumilipas ang mga araw. Kaya kailangan mong gawin ito araw-araw. Iminumungkaay kung magsimula ka sa pinakamababa. Palatilihin ang squat ng 15 segundo o kung manginig ka kung hindi mo kayang suportahan ang bigat ng katawan mo. Ibig sabihin kung hindi mo kayanin, gawin mo ito ng 1 o 2 beses at obserbahan kung ano ang magiging reaksyon ng katawan mo. Kung matagal ka na hindi nag-ehersisyo, posible na sumakit ang mga binti mo kinabukasan. At kung sumakit ang bone ita mo, senyales yon ng sakit na yon ang nagpapalakas sa kalamnan mo. Na ginamit mo ang kalamnan na dati mong hindi ginagamit. Ang pangalawang ehersisyo ay para simula ng pag-unat ng mga kalamnan sa likod ng tuhod. Simula sa mga kalamnan ng hita, sa likod na bahagi ng hita, para dito, uupo ka sa isang upuan kung saan nakatapak ang mga paa mo sa sahig at basta mo lang ihahayaan ang katawan mong yumuko paabante. Subukan mong gawin ito nang hindi binabaluktot ang likod. Ayokong gawing parang letrang C ang gulugod mo. Alam mo yung kapag nasa kotse ka at ayusin mo ang upuan ng kotse na ginagalaw mo dito. At sinaaso ibinababa mo na para inaangat mo ang gulugod mo.
na parang tuwid ang likod mo palagi. Kaya yuyuko ka pa abante na parang inaayos mo upuan ng kotse. Panatilihing tuwid ang gulugod at maayos ang postura. Yumuko ka pa abante pero panatilihin ang kurba ng gulugod, ha? Parang iniangat mo ang puwet mo. Aabot ka sa punto na mararamdaman mong na-stretch dito sa puwet at likod ng hita mo. Ito ang pag-uunat na gusto natin. Kung gagawin natin yung tradisyonal na stretch na hinihila, nilalagyan ng tuwalya o strap sa paa at hinihila, maraming tao ang may problema sa likod, may problema sa sciatic nerve at lalo lang lalala. Sa ganitong paraan ng pag-stretch, ini-stretch natin ang mga kalamnan ng tuhod, pero hindi natin pinipilit ang tuhod, hindi rin natin pinipilit ang likod. Gawin mo yung parang pag-ayos ng upuan sa kotse, pwede ilagay ang kamay sa tuhod. Basta panatilihin tuwid ng likod at iunag hanggat kaya. Hamdam mo ba ginay-stretch? Ayos! Panatilihin mo rin ang posisyon na yan ng mga 15. Hanggang 30 segundo, mas maganda kung mga 30 segundo ang pag-stretch para talagang maunat. Ang pangatlong ehersisyo ay stretch para sa mga kalamnan sa likod ng tuhod. Para dito, tatayo ka, dagamit ka ng upuan, mas gusto ko ng upuan, pero pwede ka rin gumamit ng counter, mesa, o kama. Okay? Mas gusto ko ng upuan kasi ganito. Ang una mong gagawin ay paluwagin ang tuhod mo. Bahagyang yumuko. Maraming taong pinananatiling sobrang tuwid ng tuhod, nakalok, at minsan nagdudulot pa ng tinatawag nating geno recurvato, yung tuhod na parang nakabaluktot pa atras. Ayoko nun, paluwagin mo ang tuhod mo at naalala mo ba yung upuan sa kotse? Dahan-dahan kang hiilig pasulong, pababain ng likod ng tuwid at itaas ang puwitan. Mas gusto ko ang upuan. Dahil dito, dahan-dahan kang bababa hanggang sa punto na pwede mong ilipat ng kaunti ang upuan at nananatili kang maayos na suportado. Bumaba ka lang hanggang kaya mong panatilihin ang tuwid na likod, panatilihin ang likod na diretsyo, at maramdaman mong naunat ang likod ng tuhod ng hindi masakit. Ha? Kapag ginunat mo ang tuhod dito, mapapansin mong sasakit at parang may kakaibang hapdi, parang nasusunog. Hindi natin kailangan yon. Kapag bahagyang nakabaluktot ang tuhod, ibaba mo ang likod mo ng tuwid hanggang maramdaman mo ang pag-uunat ng walang sakit. Sa posisyong ito, mananatili ka rin ng mga 15 hanggang 30 segundo. Kaya para gawing simple, iminumungkahi ko na gawin mo ang mga serye ng ehersisyo araw-araw, palagi nagsisimula sa pagpapalakas at pagkontrol ng mga kalamnan sa harap ng tuhod gamit ang squat, at pagkatapos ay gawin ang pag-uunat. Una, ng mga kalamnan sa likod ng hita at pagkatapos ng lahat ng mga kalamnan na dumadaan sa likod ng tuhod. Sa katunayan, gumawa na ako ng isang video na nagpapakita ng mga ehersisyo para tumulong sa mga nakakaramdam ng sakit sa likod ng tuhod. Iniiwan ko ito dito sa card. Kung nakatulong sa iyong video na ito at may natutunan kang bago, i-like mo ito. Malaking tulong ang like mo para sa iyo, sa iba, at sa paglago ng channel. At pakinggan mong mabuti na sinasabi kong ito ay ating channel dahil gusto kong gamitin mo ang video na ito, ang tip na ito, at lahat ng mga tips dito sa channel para makatulong sa mga nangangailangan. Tulungan mo ang isang taong malapit sa iyo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, na nakakaramdam ng sakit. Dali mo na siya dito para mag-subscribe sa channel, ipadala mo ang video na ito sa kanya, at sa ganitong paraan, mas marami pa tayong matutulungan. May video dito na nagtuturo kung paano mawala ang sakit sa tuhod sa 1 minuto at ayusin ang pangunahing sanhi ng problema sa tuhod at meniscus. Narito ang playlist ng lahat ng video para sa may sakit sa tuhod. Mag-marathon na. Hanggang dito na muna. Malaking yakap at hanggang sa susunod. Woo!